Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. So dito attorney, sa sa pagiging sa profession po ng pagiging teacher, may mga nagsasabi kasi attorney na ang dali lang naman ng 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 teaching profession. Totoo ba 'yon, attorney? Ayan, yan ang hindi madali. Hindi madali yung ah, maging teacher, lalong-lalo na when you are in practice and especially in public schools kung saan ay may malaking bilang ng mga mag-aaral na hinahawakan. Lalo na kung mayroon kang 30 o mahigit pang estudyante na kailangan mong pamulatin at kailangan mong turuan ng at least yung tinatawag nating 3 hours, yung essentials na 3 hours, yung reading, writing, and arithmetic. Pag meron kang 30 na estudyante, medyo madami-dami na yun bumbukyer. At yun yung challenge sa ating mga guro. At hindi pwedeng, habi nga niyan, hindi pwedeng maliitin kasi napakalaki ng role ng mga guro natin. At hindi rin madali bumbukyer. While some employees, yung ibang mga empleyado natin, kapag umuwi na sa bahay, wala na silang iniisip na mga gawain pang-paaralan. Pero ang mga guro, kahit umuwi pa yan sa bahay, iniisip pa rin nila yung ihahanda nilang pagtuturo bukas kasi hindi rin sapat yung oras nila sa paaralan para maghanda ng visual aid, mag-compute ng marka ng mga bata, mag-prepare ng mga gagamitin. So hindi po yun madali. Kaya talagang ang pagiging guro ay una, hindi rin ito nakabase bumbukyer sa sweldo kasi kung titingnan din natin ang mga guro ay kapantay lang ng ibang mga salary grade employees, pero yung ibang mga salary grade employees kapag umuwi na tapos na yung trabaho nila. So yun yung mga mahirap at na ginagampanan ng mga guro, kaya hindi pwedeng sabihing napakadali lang. Well, siguro kung mag-aaral madali, pero kung i-practice na ito at talagang nandyan yung puso, isipan mo, buhay mo na sa pagtuturo, sabihin natin na it's not really easy to become a teacher. Alright, yun. Alright, attorney. Ito naman, attorney, dahil ano pa rin naman, teacher's month pa rin naman ito. Ano naman, attorney, ang ano nyo, maipapayo nyo, attorney, dun sa mga teacher na binabastos ng mga student. May mga ganyan kasi, attorney, na teacher. But, talo pa ng estudyante, binabastos. Ano ba ang maipapayo nyo sa kanila, attorney? Well, ang immediate diyan, kailangan compose pa din si teacher. Mm. Kahit merong mga ganyaang senaryo na hindi naman talaga naiiwasan because again, respect is hindi yan na ipipilit ang respeto. Ang respeto ay kailangan mo rin na i-gain through time, na kukuha yan sa pagdaan ng panahon. Hindi yan na ipipilit ng basta-basta. Ngayon, pag may mga pagkakataon na ganyan, kaya nga palagi kong sinasabi na dapat strengthen ang ating pong mga handbook, ang ating pong mga policies sa mga paaralan, yung patungkol sa mga mag-aaral. Dapat may maganda po tayong pulisiya na kung saan ay pinanday kasama ang mga bata. Because again, yung rules and regulations patungkol sa mga kabataan, mas mauunawaan kung sila ay kasamang gumawa nito. Kasama silang nag-create, nag-frame ng kanilang mga bylaws, ng kanila pong mga panuntunan sa paaralan. Because at the end of the day, ang mga bata din ang mapaparusahan kung sakali. Kaya dapat talaga malinaw ito. Nang sa ganun, yung mga kabataan ay hindi basta-basta isinasantabi yung mga polisiyang ito sa loob ng paaralan. Kinakailangan din na yung policy na yon ay inform ang mga kabataan. Ibig sabihin, dapat meron yung mga nakapaskil. Ano ba yung mga do's and don'ts sa loob ng paaralan na hindi dapat ginagawa o ginagawa dapat ng mga estudyante natin. Kaya kung merong mga pambabastos na nangyayari sa loob ng paaralan against the teacher, so ipoproseso din yon dapat kung ano ang mga nakapaskil na mga policies doon sa loob ng paaralan. Kasi you cannot, sabi nga niyan, however egregious the
Act is, yung gaano man yung karumal-dumal, kung walang policy, paano natin paparusahan? Di ba? Mm. Paano natin sasabihin na nagkamali yung bata, wala namang batas, walang policy na nakapaskil, na-inform yung mga bata na ito ang hindi dapat gawin. So, nasa mga paaralan natin, on the first day of class pa lang, talagang meron na kayong inihanda na mga policies pagdating sa loob ng paaralan. Kung saan, magiging daan din ito para maiwasan yung bullying sa kapwa estudyante, yung hindi pagbibigay ng respeto sa mga teacher habang nasa loob ng paaralan. Kasi tandaan po natin, ang mga guro ay persons in authority while they are inside the jurisdiction of the school. Sila ay mga persons in authority. So, anumang pagbalga doon ay pagbalga sa otoridad. Kaya kinakailangan na inform ang mga kabataan ng mga ganitong policy upang sa ganun ay hindi rin nila maltratuhin or hindi nila abusuhin ang kanilang mga guro. Opo, opo. Ito, attorney, para ma-inspired yung iba na siguro para maging teacher. Ano ba, attorney, ang kagandahan pag teacher ka? Isali mo na, attorney, yung about sa sahod. Baka ma-inspired yung iba natin na listeners. Oo, ako talaga ay ini-encourage ko ang mga estudyante na maging guro. Why? Una, teaching is a noble profession. It's the noblest among the professions actually. Kasi nga lahat ng mga nagiging professional dumadaan sa mga guro. Kaya it's a noble profession. Yung iba sabi nila pag teacher ayaw ko na ang anak ko na maging guro. Ako, ang mga anak ko palagi kong ini-encourage maging teacher kayo. Alam niyo kung bakit? Araw-araw kausap niyo ay tao. Hindi niyo kausap ay papel. Hindi niyo kausap ay kung diyan kausap niyo talaga ang tao. At nagbibigay sila ng dagdag na kaalaman din pag ikaw ay guro yung mga estudyante mo. Kaya ako ini-encourage ko talaga na maging guro. Now, pagdating naman sa, hindi naman lang lahat bumbukyar ang fulfillment natin doon sa income eh. Hindi lahat fulfillment how much ang mai-earn natin. Yung nakita mo yung mga tinuruan mo na professional na, nakita mo na sila rin, naabot na yung mga pangarap na meron sila, it's already a fulfillment sa mga guro. Ako, pag nakikita ko yung mga dati kong estudyante na ngayon ay kapwa guro na o di kaya naman ibang field of endeavor na pinasok, natutuwa ako sa kanila. At yun ay fulfillment na hindi yun bumbukir mababayaran ng anumang halaga ng salapi na meron tayo. Kasi yun ay enough na makita natin na yung pagpapagod natin ng pagtuturo ay nagbunga sa pamamagitan ng mga naging profesional. Ngayon, yung mga guro naman, lalo sa pampublikong paaralan ay at para rin sa mga umiiral na policy pagdating sa standardization ng salary, ngayon ay okay naman na, nasa salary grade 11, inaabot na rin ng halos 30,000 pag kinakaltasan ng mga regular na bayarin tulad ng contribution sa GSIS, sa pag-ibig, sa PhilHealth. Mga yun naman ay investment na rin para sa atin at malaking na rin ang tulong noon. Kaya ang iba na ayaw na maging guro ang kanilang mga anak, I do encourage you kasi yan po ang mas magandang profesyon kasi nakakapagpamulat tayo ng kaisipan, ng murang mga kaisipan ng ating pong mga kabataan. Oo po. Ito, attorney, dahil malapit nang maubos yung oras, attorney, bigay ko na lang sa iyo, attorney, ang linya. Kung meron, syempre, yung pag-invite natin sa mga teachers na mangyayari sa culminating activity natin sa October 6, ano yung mga inaasahan natin doon, attorney? And syempre, message natin sa mga listeners and viewers. Sige po, attorney. Muli, Happy World Teachers Day sa lahat ng ating mga kaguruan sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas. Sa Camarines Sur, ang pagdiriwang po natin ng culmination ng World Teachers Month ay sa October 6, kung saan gaganapin ito 1:00 ng hapon dyan po sa Fuerte Sports Complex sa may Capitol Grounds, Cadlan, Pili, Camarines Sur. At ito ay dadaluhan ng tig-2 mga teacher kada pampubliko at pribadong paaralan sa buong Camarines Sur. At inaasahan po natin na dito ay maipapahayag muli ang ating pagkakaisa bilang mga guro at ang ating pasasalamat na tayo ay nakaabot muli sa panibagong pagdiriwang ng 2025.
Sa mga kaguruan, wag po nating isipin ang kabigatan ng pagiging isang guro, kundi ito ay oportunidad na tayo ay makapagbukas ng murang kaisipan ng ating mga kabataan na siyang magiging daan para rin sa kanilang pagkamulat at lalo na sa mga sitwasyon sa ating lipunan. Gamitin natin ang ating pagiging guro upang ang ating pong mga kabataan may karoon ng kaunawaan ng kanilang sarili at kung paano nila ito magamit, makapag-contribute para sa ikagaganda ng ating lipunan. Maraming salamat, Bombokier. Magandang umaga sa lahat. Asin iyan ang satuyang ipighiras na istorya nin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang satuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombokier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!